Magandang araw po sa inyong lahat. Ito yung inverter welding machine na aayusin natin ngayon. Well Pro, isang sikat na tatak dito sa abroad. Makikita natin sa quality control sticker nito ang petsa ay taong 2013. 2025 na ngayon kaya nasa 12 taong gulang na itong inverter welding machine na ito. Ito yung pangkaraniwang nangyayari sa mga ganitong multi-board welding machine. Sa katagalan, lumulutong at napuputol itong mga poste na yari sa plastic. Makikita nyo dito yung 4 na poste niya naputol na lahat. Dahil na din siguro sa katagalan at sa init. Mamaya makikita nyo na gagawa natin yan ng paraan. Yung mga poste at spacer na ito dapat yari sa plastic kasi yung aluminum heatsink may dumadaloy na kuryente dyan. Ito yung mga modelo ng inverter welding machine na pangmatagalan. Makikita nyo may 4 na IGBT at yung diode sa output 6 lahat. May nakita akong putol na ulo ng tornilyo yari sa plastic. Hahanapin natin kung saan galing yan para mapalitan. Ang sira nga pala nito ay ayaw daw mag-on, no power. Kaya ang una nating checkin ay yung 310 volts DC power supply board. Sisimulan kong testingin yung continuity mula sa saksakan. Madalas kasi yun lang palang sira. Madalas din yung toggle switch kaya yun muna ang una nating checkin kung no power. Ito okay naman yung continuity mula saksakan papunta sa switch at papunta dun sa board. Ngayon, binaklas ko na yung mga board. Dito pala galing yung naputol na tornilyo kanina. Kailangan din nating palitan yan. Ito ay bagong mainboard para sa welding machine na ito. Ang akala kasi noong may-ari, yung sira ay nasa mainboard kaya bumili na siya agad ng kapalit. Yan o, bagong-bago yung board, nabili sa Lazada. Pero yung sintomas kasi nito na no power, malamang hindi naman dun sa mainboard ang problema. Dito tayo ngayon magtutuon ng pansin sa 310 volts DC power supply board. Sa visual inspection pa lang, nakita ko na agad na kung ano ang problema. Ito yung PTC thermistor, yung kulay berde na pyesa. Basag doon sa may paa. Sa board na ito, nakasiros yung PTC sa positive LED ng rectifier diode. Kaya noong open yung PTC, walang kuryente na dumadaloy papunta doon sa mainboard. At dahil din doon, hindi mag-on yung relay. Ito nga pala yung schematic diagram nitong board. Makikita nyo sa unang pag-on ng switch, sa PTC muna dadalo yung kuryente galing sa bridge rectifier at papunta dun sa electrolytic capacitor. Pagkatapos ng ilang sandali, saka pala magkakaroon ng 24 volt supply yung relay galing sa mainboard at mag-on yung relay. Pag nag-on yung relay, ibabypass nito yung PTC. Ang gawain kasi ng PTC ay surge protection. Iniiwasan ng PTC na magkaroon ng biglang mataas na current para hindi masira yung ibang pyesa ng circuit natin. Kapag wala yung PTC, halimbawa, pinalitan nyo ng jumper wire sa halip na may PTC. Sa unang pag-on mo ng switch, mataas yung unang current o amperahe.
papapunta dun sa capacitor. Magcha-charge para mag-charge yung capacitor. Kaya malamang mag-trip yung breaker ng saksakan sa bahay. Ipakita ko din sa inyo kung paano gumagana itong PTC thermistor. Ibig sabihin nga pala ng thermistor PTC ay temperature controlled resistor. Yung PTC, positive thermal coefficient. Habang umiinit, tumataas yung resistance. Parang resistor lang rin yan, pero malaki yung pagbabago niya sa resistance kapag umiinit. Katulad nitong PTC na ito, ang nominal resistance niya nasa 100 ohms. Makikita nyo, pag pinainitan ko gamit ang heat gun, biglang tataas yung resistance. Sa circuit, umiinit yung PTC kapag may dumadaloy na current. Ang mangyayari niyan, kapag mataas ang current, mas lalo ring mag-iinit yung PTC, kaya tataas yung resistance. Dahil doon, bababa naman yung current. Bale, automatic na mag-a-adjust yung daloy ng kuryente para unti-unti lang mag-charge yung capacitor. Ito din nga pala yung tinatawag na soft start circuit. Kapag na-charge na yung capacitor, hindi na kailangan yung PTC kaya ibabypass na yon ng relay. Kaya mapapansin nyo, may konting delay simula ng pag-on mo ng switch tapos maririnig mo mag-click-click yung relay tsaka palang magpa-power on yung welding machine. Bale, pinalitan ko lang ng maayos na PTC at yun, solve na ang problema nitong inverter welding machine. Ayan po, mayroon ng 310 volts DC yung board natin. Siya nga pala, kahit bunutin na natin yung saksakan, may charge pa rin yung capacitor. Kaya, para hindi tayo makuryente, mabuting i-discharge yung capacitor. Gumagamit lang ako ng 220 volts na bumbilya para i-discharge yung capacitor. Ito naman yung ginawa kong remedyo doon sa mga naputol na poste. Tumabas lang ako ng acrylic na plastic pansapi doon sa original na mga poste. At idinikit ko ng hot glue. At yan, okay na yung inverter welding machine natin. Yung iba nga pala, PVC pipe yung tinatabas nila pamalit dito sa mga plastic na poste. Okay din yung PVC kasi makunat. Kaso wala akong makitang PVC na makapal kaya acrylic plastic na lang yung ginamit ko. Pati nga pala yung naputol na tornilyo, pinalitan ko na din. Final testing, pag on natin ang toggle switch, maririnig natin na mag-click-click yung relay. At makikita din natin na gumagana na yung fan. Ibig sabihin may power na dun sa mainboard. Meron akong 3 piraso ng 24 volts na bumbilya na naka-series. Galing lang to sa signal light ng truck. Ito yung ginagamit kong mabilisang pag-test ng output ng inverter welding machine. At kung gamitan na naman natin ang voltmeter, makikita natin na may DC output voltage na nasa 65 volts. Kaya okay na ito. Salamat po sa panonood nyo sa video at sana panoorin nyo rin yung mga susunod na inverter welding machine videos. Simulang video lang po ito. Sa susunod marami pa po akong ipapakita sa inyo na iba't ibang sira ng inverter welding machine. Kaya huwag nyo pong kalimutan na mag-like, i-follow sa Facebook at mag-subscribe sa YouTube channel natin para madali nyo makita yung mga susunod na video. Inaanyayahan ko din po kayo na mag-react, magtanong at mag-comment. Maraming salamat po.